Francine's POV. Makalipas ang 5 taon, pagkarating ko sa apartment ko, kagad ako naglinis ng katawan. I did my usual routine. After that, I went to my bed and get a small box that I treasured for so long. Kinuha ko ang kulay pink na panyo kung saan may nakaburgdang Curtis sa pinakababa noon. At ang kwintas sa pagkasakatanda ko, suot-suot ko noon. Ito lang ang tayong alaala na meron ako simula noon hanggang ngayon. I can still remember that day. The day that Mother Betty found me crying beside the wide blue sea. Di ko alam kung bakit ako umiiyak pero natatandaan kong nakatanaw ako sa malawak na karagatan habang ang katagang daddy hawak ang maliit na Hello Kitty bag, panyong kulay pink at cotton candy sa kaliwang kamay. Yun lang ang malinaw sa memorya ko hanggang sa dinala ko ni Mother Betty sa bahay ampunan kung saan siyang pinakamataas na namamahala. Mababait silang lahat sa akin. Binihisan nila ako, binusog at minahal na para bang tunay na anak at kapatid. Anong pangalan mo? Iyon ang unang tanong nila sa akin. Hindi ko alam kung anong una ko mararamdaman noon. Ngunit isa lang nasa isip ko noong araw na yon. Takot. Nakakatakot isiping matutulog ako sa gabi at gigising sa umaga nang walang ibang laman ng isip kundi ang katanungang anong pangalan mo? Sino nga ba ako nung panahong yon? Saan nga ba ako galing? Paano ako napadpad doon? Sinong kasama ko o kung may kasama nga ba ako? May pamilya ba ako? Kung meron man, bakit di ko sila kasama? Bakit hindi nila ako hinanap? Napakabata ko pa pumabuhay sa lahat ng katanungan na wala namang kasiguraduhan kung masasagot pa ba o hindi na. They celebrate my birthday, the day and month that Mother Betty found me. But to be honest, I don't know. I know nothing except that they were all my family. Kami na magiging pamilya mo simula ngayon. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Dito, safe ka. That moment was the first time that I felt calm and gave my first smile with them. Naging kaibigan ko lahat ng bata roon. Magulang namin ng mga madre. Masaya kami sa simpleng bagay na binibigay sa amin. Malaya at hindi kinukutya. May pagkakaisa at pagmamahal. Simple pero kontento. Hanggang sa kinuhang isa pang bata na sabi ni Mother Betty, magiging bagong magulang ng batang iyon. Iba't ibang tao, iba't ibang estado, ngunit iisang rason. Lahat ng nasaksihan kong pupunta sa bahay ampunan na iyon ay ang mga magiging bagong magulang na iba't ibang batang katulad ko. Ako, kailan kukunin ng mga magulang ko? Kinuha ko ang panyo at marahang pinunas sa luhang kumawala sa mga mata ko. Kinuha ko rin ang kwintas na ngayon nandito pa rin sa akin. They were keep on asking me, "What's your name?" And I always answered them, "Francine." Yun kasi ang pangalang makikita sa kwintas sa suot ko noon na nasa akin pa rin magpasa hanggang ngayon. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung yun nga ang pangalan ko. Kung saan ako nagbula at sinong mga magulang ko. Kaya nga umalis ako sa bahay ampunan sa Zambales para hanapin sila upang malaman ko ang buo kong pagkatao. Dala pa rin ang maliit kong bag na Hello Kitty, panyong kulay pink at kwintas ay nakipagsapalaran ako dito. Sa lugar ko saan hinubog ako upang makasabay sa malupit na hamon ng buhay. Until one day I found out that small family picture inside the secret pocket of my small bag. Curtis family. Iyon ang nakasulat sa likod noon. Isang binata, isang dalaga, batang lalaki at ako ang makikita sa larawang iyon. Siguro silang pamilya ko o kaya kamag-anak. Kaya nga binala ko mag-ipon ng pera para mahanap sila hanggang sa nakita ko ang wanted dancer sa Club V. Anong pangalan mo? Yun pa rin ang unang tanong sa akin. Sinabi ko ang pangalang alam ko, Francine. Doon ako nakilala at sumikat sa mga lalaki. Kinalang star of the night sa club. Muli kong pinunasan ng luha sa pisngi at mata ko bago humiga sa kama. Kung hindi lang siguro mababa ang tingin sa akin ni Kyle, baka sa kanya ako una nagpakilala. Kung tatanungin niya rin ako kung sino at ano ang pangalan ko, sasagutin ko naman. Ngunit hindi sa kung paano ko sagutin ng iba, kundi bilang isang Francine Curtis. Sa kabilang banda, "Hey Francine, we're here." Kaagad ako napalingon kay Edison na ngayon nagtatakang nakatingin din sa akin. Kanina pa kita kinakausap, pero parang wala ka sa sarili. Are you okay? Anang binata. Sorry, pagod lang ako. Tinignan ko rin ang likurang bahagi na sasakyan kung saan naroon ang mga anak ko. Ngunit ngayon ay wala na.
Wala na ang mag-asawang Curtis. Kanina pa sila bumaba. Baka ngayon, nasa lobby na sila. Ilang taon na rin naman na nakakalipas, siguro naman nakalimutan niya na ako. Baka nga pamilyadong tao na siya ngayon. Sa bagay, ano bang dapat kong isang asahan sa isang Kyle Dayton? Napabuntong hiningang sinukbit ko ang bag ko sa balikat bago lumabas. Di ko na rin inintay pa si Edison na ngayon abala sa mga gamit namin na nasa compartment ng sasakyan. I will go inside, sunod ka na lang. Paalam ko sa kanya at tuluyan nang pumasok sa loob ng Dayton Hotel. Tulad ng dati, wala pa ring pinagbagong hotel na ito. Bawat sulok naghuhumiyaw pa rin sa karangyaan. Maganda at high class pa rin siyang kinaangat niya sa iba. Kung meron mang nabago, siguro ay ang nadagdag na couch at ibang kagamitan sa lobby area. Pati rin ang babaeng nasa information desk. Good afternoon, ma'am. How may I help you? Kaagad niyang tanong sa akin na makalapit ako sa kanya. My family booked the presidential suite. We apologize about that, ma'am. Biglaan po kasing dumating ang CEO and he occupied the presidential suite right now. If I'm not mistaken po, Curtis family ang nag-book ng presidential suite. Are you one of them, ma'am? Yes. Bali walang sagot ko. We transfer your booking in the first class unit, ma'am. Inabot niya sa akin ng susi bago ngumiti. Kagad akong pumasok sa elevator nang bumukas iyon. Pakiramdam ko tuloy unti-unti akong hinihila pabalik sa lugar na matagal ko nang tinakasan. Sino ba ang CEO ng hotel na to? Hindi naman siguro siya. Pero kung siya nga, ano bang dapat kong gawin? Anak ng tinapa naman, Francine. Ikalma mo nga yung utak mong gamunggo na nga lang yata. Nadurog pa? Singhal ko sa aking sarili. Nang tumunog at huminto ang elevator sa 15th floor kung saan naroon ang presidential suite at first class unit, lumabas na rin ako kaagad. Tinignan ko ang numero na nakalagay sa kasama ng susi at agad dinanap ang unit na lilipatan namin. A31. Bulong ko sa aking sarili. Kung bakit ba naman kasi hindi ako hinintay ng pamilya ko? Tsaka nasa na ba si Edison? Mukhang natabunan na ng mga babae ang kulokoy na yun ha. Ito pa naman ang pinakaayaw ko. Ang naghahanap na para bang nawawalang pusa. That's right, baby. Wala sa loob na nabitawan ko ang susi na hawak ko nang marinig ko ang tila kapos siningang iyon. Boses yun ng babae na nagmumula sa bahagyang nakaawang na pinto. Pinulot ko rin kaagad ang susi at walang pakialam na nagmumula sa bahagyang nakaawang na pinto. Walang pakialam, hinila pasarang pintong natapatan ko. Mukhang sa pagmamadali yatang makatikim ng nakahain ay hindi na nila naisara pa ang pinto. As ang eskandalosa naman kasi ni Ateng. Gustong gusto lang. Umirap pa ako at lalakad na sana, palayo, para hanapin ulit ang unit namin at biglang bumukas ulit ang pinto. Nakakasara ko lang. What's your Kung pwede lang hilingin na hagisan ako ng granada ngayon, ay hiniling ko na. Pakiramdam ko biglang nanginig at lumambot ang binti ko nang bumungad sa akin ang lalaking matagal ko nang ibinaon sa limot. Tulad ko, mababakas din sa mukha niya ang pagkagulat. Ngunit bigla ring nawala iyon at napalitan na mapang-uyam ng ngiti. Wow, look who's here. How may I help you, Mrs. Curtis? Napangisi siya. Di man sinasadya, pinasadahan ko siya ng tingin. Mula sa matipuno niyang balikat, hanggang dumako pang paningin ko sa six-pack abs niya. Pakiramdam ko tuloy kinakapos ako ng hininga at nanunuyo ang lalamunan. Ngunit nang muli ko pang ibaba ang paningin ko ay, eyes up here, honey. Baka isipin ko sinasakop pong katawan ko, lalo na sa klase ng titig mo. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko sa mukha ko at sinilihan ng mukha ko nang sabihin niya iyon. Peste naman. Ano kasing pumasok sa isip ko at sinuri ko pa siya. Pero sino naman kasi ang hindi mapapatingin kung bubungad siya sa akin na boxers lang ang suot at baliktad pa nga. I'm sorry. I did not mean to. I mean, it's okay. Putol niya sa sasabihin ko. Napansin ko rin ngising aso ang labi niya na talaga namang kinainit ng ulo ko. Nasatisfied ka naman, di ba? Tanong niya pa. What do you mean? Kunot noong tanong ko. Ano bang problema ng lalaking to? Bukod sa gwapo at macho, hindi pa rin talaga nawala sa kanya ang pagiging hambog. Sa nakikita mo ngayon, nasiyahan ka ba ng katawan ko? Nakangising tanong niya ulit. Tila ba may ibang kahulugan pang sinabi niyang yon? Excuse me,
Don't flatter yourself too much. Dahil wala namang pinagbago dyan sa katawan mo. Katulad pa rin ng Ako na mismo ang kusang napatigil na mapagtanto kong lumalabas sa bibig ko. Nasapo ko rin ang sarili kong bibig bago tumingin sa kanya. Peste. Thank you. Hindi ko alam na sa ulado mo na pala ang katawan ko. Ngising-ngising sambit niya. Kung di lang talaga ako magmumukhang sira, baka sinabulutan ko ng sarili kong buhok. Inirapan ko na lang siya tulang pakailaman lalampasan na sana siya, but he dragged me to the wall that I almost lost my balance. Ano ba? Kahit anong tulak ko sa kanya, hindi man lang siya natitinag. Bitawan mo ako. Ano bang problema mo, ha? Bumalik ka na rin sa kwarto mo at pagpatuloy mo nang naudot ninyong laro. Giit ko pa, bago muli siyang tinulak. Paano ko ikaw ang gusto kong kalaro? Pakiramdam ko nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nilapit niya rin ang mukha niya sa balikat ko, dahilan para mapapikit ako sa sobrang kaba. Scared? Don't worry, hindi ako nangangagat. At saka ako naman na naunang nakakagat sa'yo, di ba? Leave me alone, Kyle. Please. Di ko na napigilan ang luhang kumawala sa mga mata ko dahil na rin sa klase ng pananalita niya. Ganun ba talaga ako kababa sa paningin niya? 5 years. 5 long years. Akala ko wala na. Akala ko nagtagumpay na akong ilagay na lamang siya sa limot. Akala ko hindi na muling magkukurus pa ang landas namin pero eto ko ngayon. Nakakulong ulit sa bisig niya at hindi ko man aminin pero alam kong sa sarili kong katulad ng dati, ganoon pa rin ang pakiramdam ko. Nasasabik pa rin ako sa higpit ng yakap niya. Kumalma pa rin ako sa init na hatid ng katawan niya. Same feelings to the same person I used to love before. Peste! Malakas niyang sigaw bago ako binitawan. At eto, akala ko ayaw mo sa rich kid na yan, ha? Pero papakasalan mo yung billionaire na yan? Nasapo niya pa ang sarili niyang noo bago ko tinalikuran. Muli na rin siyang naglakad papasok sa unit niya. Ngunit bago pa siya pumasok, muli siyang tumingin sa akin. Mayaman din naman ako. Higit na mayaman kaysa asawa mo. Pero tinanggihan mong alok ko sa'yo 5 years ago? Pinihit niya ang seradura at tinulak upang bumukas. Nice to see you again, Mrs. Curtis. Giit niya pa bago tuluyan pumasok sa unit niya at isinara ang pinto. Naiwan naman akong tila na uupo sa kandilang dumaustos sa lapag. Yakap pa magkabilang tuhod, hinayaan kong umagos ang luha ko. Mula noon hanggang ngayon hindi na siya nagbago. Mababa pa rin ang tingin niya sa akin. Tulad ng iba ay wala rin siyang alam kundi husgahan ako. Husgahan ang pagkatao ko without knowing my story. Without listening to my explanation. Wala naman akong karapatang baguhin kung ano man ang iniisip niya dahil naniniwala siya sa kung ano lang ang nakikita at naririnig niya. Pero bulag siya sa katotohanan. Kyle Dayton, how am I supposed to live in a normal way if you keep on bothering my mind? Wala sa loob na tanong ko sa aking sarili. Pinunasan ko rin ang luha sa aking pisngi at inayos ang sarili bago ngumiti na parang walang nangyari. Hindi ako pwedeng humarap sa pamilya ko na may luha at lalong hindi po pwedeng makita ng mga anak ko ang ganitong itsura ko. All this time, I'm still living in the memories that haunt me all over again. Hindi ko naman na may babalik pa't maitatama ang lahat ng pagkakamali ko. Ngunit mas mabuting ganito na lamang. Isipin niya ang gusto niyang isipin. Sabihin niya ang gusto niyang sabihin. Husgahan niya ako hanggang gusto niya. Dahil sa huli ako at ang pamilya ko pa rin ang nakakaalam ng buong katotohanan. I may be a liar but that was not my intention or my mistake, but my choice. Kyle's POV. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Nag-cruise muli ang landas namin dalawa ni Francine. Mabilis na lumipas ang 2 araw pero siya pa rin ang iniisip ko. Kung paano siya umiyak nung araw na yon habang hinahawakan ko siya. Kung paano niya ako tingnan na may takot at nagmamakaawa, naiwan ko siya. Do I look like a monster? Ni minsan wala pa akong sinaktan at kahit kailan di man lang sumagi sa isip kong manakit ng babae. But Francine, she seems afraid about my presence. Hindi naman siya ganon 5 years ago. And yes, yun ay 5 mahahabang taon na nakalilipas nang malaman kong mahal ko siya. I love her that time. To the point na muntik na akong mawala sa sarili ko para lang kunin siya sa Club V na yun. Hey honey, bakit kasing ka pa? Are you tired? Dahan-dahang humaplos mula sa balikat ko pababa ang palad ni Nadia. Dama ko rin ang pagnanais niyang sakupin ko siyang muli katulad ng ginawa namin kanina.
Pero ang isip ko, inookupahan ng isang babae at nandoon ang babaeng iyon. Komportable na kaiga sa tabi ng pinto ng unit ko. At di ko alam kung nakatulog ba siya na mahimbing o nakikipagsalo sa asawa niya. Ang impyerno. Mukha kang masungit. Tumingin ako saglit sa kanya tapos itinulak ko siya sa kama. Baka matulungan ako ni Nadiang kalimutan ang presensya ni Francine sa aking alaala. But the moment I saw her face again, natural na lumitaw mga alaala namin ni Francine. Sa kabilang banda, ang nakaraan kay Kyle. Bro, di ka sasama? Ivan asked me as he entered inside my office like as if he owned it. Saan? I asked him back. Tambak na papeles na naman ang kailangan ng pirma ko at hanggang ngayon, hindi pa ako nangangalahati. May bagong bukas kasi kaming hotel sa Hong Kong at Taiwan. Maraming aplikante ang nagsumite ng kanilang resume na ngayon kinakailangan ng pirma ko para makapagsimula ng mga nakapasa. Tapos narito pa tong chismosong si Ivan upang guluhin ako. Kundi baga naman isa't kalahating tukmo ng isang to eh. Alam ng tambak ang papel sa mesa ko, aayain pa ako sa kung saan. Pero dahil gwapo ako at kawawa naman siya kung di ako sasama, nagtanong pa rin ako. Ngayon ang araw ng despedida ni Mateo, nakalimutan mo na ba? Sira mo talaga. Bale walang sagot na naman bago pinagkukuha ang ibang papeles sa mesa ko. Gara, daming bagong empleyado ni Chong. Pangaasar pa ng baliw na si Ivan. Kinuha ko ang papel na pinagkukuha niya at muling inayos sa mesa. San ba gaganapin ang despedida ng tukmol na yon? Ang tanda-tanda na may nalalaman pang despedida. Ano siya? Nagdadalagang kalabaw? Humagalpak naman ang tawa si Ivan. Akala mo nagbibiro lang ako. Peste ka? Kapag ikaw ang kinasal, hindi ka namin gagawin ng surprise despedida party. Halika na. Dami pa naman daw bebot na binabayaran sila Steven at Brian sa Club V. Sa sinabi niyang yon, agad ako napatayo. Kung galing sa Club V ang mga babaeng binayaran nila, malamang kasama doon si Francine. Hindi ako papayag na hawakan na isa sa mga tukmol kong kaibigan ang pagmamayari ko. My friends, alam na alam ko na ang likaw ng mga bituka nila lalo na pagdating sa babae. Sige, sunod na lang ako. Nakakaawa naman kayo eh. Ang papangat nyo pa naman. Baka hindi matuwa sa performance nyo pag mga binayaran ninyo. Nakakahiya. I grabbed my car key and then the phone call when my secretary called me immediately. While Ivan went outside after he gave me the spare card at Mateo's unit. Hey Amber, please cancel all my appointments today and call Liza. Tell her I will use the presidential suite now. Thanks. Pinutol ko rin kaagad ang tawag at bumaba na.